Anong oras na? Grade 7? Tama. Oras na to be always on time. It's Araling Panlipunan time. Magandang umaga mga mag-aaral. Bago natin simulan ang ating aralin, sa umagang ito, narito ang ilan sa mga paalala. Ihanda ang inyong batayang module, sagutang papel at panulat. Makinig at manood ng mabuti sa ating talakayan. Kung mayroong katanungan, maaaring gamitin ang chat box sa ilalim ng may respeto at paggalang. Handa ka na bang matuto? Tara, simulan na nating talakayin ang ating aralin sa umagang ito. Paksa, mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan. Layunin sa pagkatuto, nasusuri ang karanasan at bahaging ginagampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Tiyak na layunin, nauunawaan ang mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan tungo sa pagkapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika ng Timog at Kanlurang Asya. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan na matatagpuan natin sa Timog at Kanlurang Asya. Mayroon akong inhandang gawain. Ang gawain ito ay tatawaging Suri Larawan. Suriin lamang ang larawan na aking ipapakita at sagutin ang ibibigay kong mga katanungan. Ano ang mga pinapahiwatig ng mga nasa larawan? Magaling! Ang larawan ay nagpapahiwatig ng karapatan ng mga kababaihan na patuloy na pinoprotektahan. Pangalawa, bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga na maprotektahan ang karapatan ng mga kababaihan? Mahusay! Mahalaga na maprotektahan ang karapatan ng mga kababaihan upang mailayo sila sa anumang pang-aabuso o pananamantala. Sa puntong ito, halina't isa-isahin natin ang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya na nagpapakita ng matatag na samahang pangkababaihan. Ating simulan sa Timog Asya. Una, sa India. Ikalawa, sa Pakistan. Ikatlo, sa Sri Lanka. At ang huli, Bangladesh. Ano-ano ang mga kilusang pangkababaihan ang naitatag sa bansang India? Mahusay! Ang mga kilusang pangkababaihan na naitatag sa bansang India ay ang mga sumusunod. Una, Bharat Aslam na pinamumunuan ni Keshav Chandra Sen ng Brahmo Sama. Ikalawa, ang Arja Mahila Sama ni Pandita Ramabai at ni Justice Ranade. Sunod ay ang Bharat Mahila Parishad ni Ramabai Ranade. Sunod, Anuman I, Kawatin I, Islam ni Amir-un-Nisa. Ang layunin ng mga samahang ito ay upang maisulong ang mga karapatan tungkol sa mga isyu ng edukasyon. Samantala, mas lalong naging maingay
ang pagsasapubliko ng mga karapatan ng mga kababaihan sa India nang maganap ang tinawag na All India Women's Conference. Layunin nito ay ang mga sumusunod. Ang opyo, paggawa, batas ukol sa pagpapakasal, at paggawa ng rekonstruksyon ng mga kanayunan. Sa aspeto ng paggawa, binigyang pansin naman ng Indian Factory Act ang hindi makatwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho. Samantala, natalakay ng All Indian Coordination Committee ang issue tulad ng mga sumusunod. Una, benepisyo sa pagbubuntis. Ikalawa, pantay na sahod. At ikatlo, mga pasilidad sa daycare center. Nanguna si Sarojini Naidu sa paghimok sa mga kababaihang gumagawa at bumibili ng asin na huwag bayaran ang buwis bilang protesta sa pamahalaang Ingles at sa Women's India Association upang mabigyan ng karapatang bumoto. Kaya't noong 1950, sila ay nabigyang pagkakataong bumoto. Ipinagbawal naman ng Factories Act ng 1948 ang pagtatrabaho sa mga delikadong makinarya. Nagbigay diin ng wastong pasilidad ng pangkalikasan, daycare, at kompulsaryong maternity leave. Ipinagbawal ng Factories Act ng 1948 ang pagtatrabaho sa mga delikadong makinarya. Nagbigay din ng wastong pasilidad na pangkalinisan, daycare, at kompulsaryong maternity leave. Nagtalaga ang Mines Act ng 1952 ng hiwalay na palikuran at ginawang legal ng Hindu Marriage Act ng 1955 ang diborsyo. Naitatag ang kilusang Shahada Sharmik Shantana, Self-Employed Women's Association, United Women's Anti-Price Rice Front, at Nav Nirman na may layunin na tutulan ang karahasan sa tahanan at hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng bilihin. Natutunan natin sa ating talakayan na unti-unting nakakamit ng mga kababaihan sa India ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng mga samahang naitatag dito. Magtungo naman tayo sa bansang Sri Lanka. Alamin natin kung paano naipakita ng bansang Sri Lanka ang pakikipaglaban sa karapatan ng mga kababaihan at ano-anong mga samahan ang naitatag dito. Mayroong malakas na kilusan ng mga kababaihan na nakatulong upang ipagtanggol ang proseso ng demokrasya sa bansa. Ang kababaihan ay nahirang sa mataas na posisyon sa pamahalaan. Ang mga samahang itinatag ng kababaihan ay ang mga sumusunod. Una, United Front for Women's Rights o UFWR. Pangalawa, Women's Front. Ikatlo, Aura at Shirkat Ghat na sa kalaunan ay naging instrumento sa pagkakaroon ng Women's Action Forum. Ano ang mga nagawa ng mga samang ito upang makamit ang karapatan ng mga kababaihan sa Sri Lanka? Dahil sa impluensya ng WAF, ang Sindhian Party, isang partido politikal sa SIM, ay nagtagumpay sa kanilang kampanya laban sa maagang pag-aasawa o child marriage at poligamya. Gayon din ang karapatan ng kababaihan sa pagpili at pagpayag sa mapapangasawa. Mahusay ang naging tugon ng bansang Sri Lanka para maipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan
sa kanilang bansa. Tunay na nakahanga-hanga ang kanilang mga programa. Samantala, tunguhin naman natin ang bansang Bangladesh. Ang kilusan ng kababaihan sa bansang Bangladesh ay isinilang bunga ng kilusang nasyonalista. Noong 1970, ang Mahila Parishad ay itinatag na itinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansa. Naimpluwensyahan nito ang mga pulisiya kabilang ang kampanya na sumuporta sa pagsasabatas ng pagbabawal ng pagbibigay ng dote at ratifikasyon ng CEDAW o Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Sa pamamagitan ng United Women's Forum, hiniling nila ang ratifikasyon ng CEDAW. Magkakaparehong Kodigo Sibil at dagdag sa kota ng kababaihan sa serbisyo sibil. Naitatag din ang Collective Women's Platform na pumipigil sa anumang uri ng karahasan sa kababaihan. Isinilang din ang Platform Against Sexual Harassment. Binabati ko kayo, mga mag-aaral, dahil natapos na nating talakayin ang mga kilusang pangkababaihan sa Timog Asya. Ngayon, magtungo naman tayo sa mga samahang pangkababaihan sa Kanlurang Asya. Ang samahan ng kababaihan sa Kanlurang Asya ay kumikilos sa 3 level. Una, imulat ang kababaihan sa kanilang bansa tungkol sa hindi pagbibigay ng pantay na karapatan ng kanilang pamahalaan. Ikalawa, hilingin sa pamahalaang nasyonal ang implementasyon ng internasyonal na pagpapatupad sa pagbibigay ng proteksyon sa kababaihan sa lahat ng larangan. Ikatlo, ipaunawa na ang kababaihan ay hindi lamang naghihintay sa mga kanluraning bansa upang sila ay sagipin. Sa halip, ipaunawa na sila ay ang kababaihang nakikipaglaban para sa kanilang karapatan, kagaya na rin ng ibang kababaihan. Ang kababaihan sa Bahrain, Oman at Qatar ay nagtagumpay na magkaroon ng karapatang bumoto. Sa Egypt at Jordan ay nabigyan ng karapatan sa diborsyo at karapatan bilang mamamayan ng kababaihan ay nagbigay rin sa taga-Bahrain, Egypt at Lebanon. Si Reina Rania Al-Abdullah ang nanguna sa kampanya laban sa pang-aabuso sa kababaihan sa Jordan. Si Susan Mubarak naman sa Egypt, pinamunuan niya ang National Council on Women sa kampanya na baguhin ang batas, pampamilya at babawal sa pagkapon sa mga kababaihan. Sunod ay si Sheikha Fatima bint Mubarak ng UAE. Siya ay nanguna sa pagbibigay ng karapatan na makapag-aral sa kolehiyo at magkaroon ng karapatang ekonomiko ang kababaihan. Noong 2000, inilunsad niya ang Arab Women Connect, isang pangrehiyong network upang maisulong ang kamalayan ng kababaihan tungkol sa kanilang dapat taglaying mga karapatan. Bilang paglalagom sa ating naging talakayan, sa makabagong panahon, malaya na ang mga kababaihan tungkol sa kanilang mga karapatan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ang mga kababaihan ay may karapatan na hindi mabigyan ng diskriminasyon sa pagtatrabaho. Ikalawa, may mga batas
tungkol sa karapatan ng mga kababaihan katulad ng Republic Act 6725 na naglalayon na labanan ang diskriminasyon sa mga kababaihan pagdating sa paghahanap at pag-a-apply ng trabaho. Ikatlo, naglalayon din na magkaroon ng maayos na kondisyon ang mga kababaihan sa trabaho, kung saan walang umiiral na diskriminasyon dito. Nakasaad ito sa Magna Carta of Women na nasusulong ng karapatan ng mga kababaihan sa lipunan. Ang Magna Carta ay nagtataguyod din ng lahat ng karapatan ng mga kababaihan pagdating sa panlipunan, pang-ekonomiya, politikal, kultural, at sibil na karapatan. Ito ay naaayon sa karapatan ng mga kababaihan ayon sa saligang batas. Bukod sa mga ito, narito ang iba pang mga karapatan na pabor sa mga kababaihan. Proteksyon sa mga nangaabuso at karahasan. Maging ito man ay sa paraan ng piskal, sexual, emosyonal, at mental. Kaligtasan sa panahon ng kalamidad o krisis. Pagkakaroon ng pantay na representasyon sa politika at pamahalaan. Pagkakataong magkapit ng edukasyon, nakapantay ng mga kalalakihan, at komprehensibong serbisyong pangkalusugan, maging pagkakaroon ng maternity leave at iba pa. Binabati ko kayo, mga mag-aaral. Tiyak na marami kayong natutunan sa araw na ito tungkol sa karapatan ng mga kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Bilang panghuli, narito ang inyong maikling gawain. Tukuyin niyo lamang kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag. Sa unang pahayag, ang Bharat Aslam ni Keshav Chandra Sen ng Brahmo Sama ay isa sa mga samahang pangkababaihan sa India. Tama o mali? Mahusay, grade 7. Ang sagot ay tama. Ikalawang pahayag, ang Women's Front ay isa sa mga samahang pangkababaihan sa Sri Lanka. Tama o mali? Magaling, grade 7. Ang sagot ay tama. Ikatlong pahayag, ang Sirkatga na sa kalaunan ay naging instrumento sa pagkakaroon ng Women's Action Forum. Tama o mali? Mahusay, grade 7. Ang sagot ay tama. Ikaapat na pahayag, noong 1970, ang Mahila Parishad ay itinatag at tinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansang Pakistan. Tama o mali? Magaling, grade 7. Ang sagot ay tama. Panghuling pahayag. Sa Jordan, nanguna si Reyna Rania Al-Abdullah sa kampanya laban sa pang-aabuso sa kababaihan. Tama o mali? Magaling, grade 7. Ang tamang sagot ay tama. Bilang panghuli, narito ang inyong takdang aralin. Gumawa ng isang campaign poster na naglalarawan sa kampanya na patuloy na itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan at paglaban sa diskriminasyon at pang-aabuso. Narito ang mga sangguniang ginamit para sa talakayang ito. Module sa kasaysayan ng Asya, www.google.com. Bago ako magpaalam, nais kong iwan sa inyo
ang paalalang ito. Sa FDO Valenzuela, we advocate Project Watch. We advocate time, consciousness, and honesty. Ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Muli, ako po si Binibining Arling Tigol Matico ng Paso de Blas National High School, ang naging guro ninyo sa Araling Panlipunan 7. Paalam at hanggang sa muli!